nangyari sa sitwasyon na nalaman niya. Tapos ganito pa, dumating yung time na gano'n, pero mas pinili mo siya, then iniwan ka niya, masakit yun siguro. Kung gano'n lang ngayon. Oo, masakit yun kasi pipiliin ko na yung para sa'yo talaga, maintindihan ka, iniwan ka rin. Iiwan din ako. Masakit talaga. Ibig sabihin, nagkamali ako ng decision. Pero nagkamali ako ng decision kasi totoo talaga yun. Parang kasi pag-minsan ako, yung unang araw, di ba? Minsan ako. Nawala yung Pinili mo rin siya kasi alam mo masaya ka, pero tanggapin na rin natin na parehas kayong gano'n, alam mo na, bakit mawawala isa sa inyo. Kumbaga, pinili mo nga siya, kailangan bandang huli, walang sumbatan, kailangan respetuhan. Walang sisihan. Kasi kaya nawala siya, may dahilan. Lahat ng pagmamahal may dahilan. Hindi ka lang nagmamahal na walang dahilan. Kailangan talaga, pag nagmahal ka, tanggapin mo masaktan ka, tanggapin mong down ka sa sarili mo, basta tanggapin mo lahat. Para kang nasa kulungan niya pag nagmahal ka. Kasi pag nagmahal ka, isa lang mamahalin mo. Buhay mo at buhay niya, di ba? Pag nagmahal ka talaga, iba. Kailangan mo tanggapin sa sarili mo, nagmahal ka ng ganyan, pinili mo yung ganyan, at nawawala rin sa buhay ng isang tao. Isipin mo na lang kasi, kung pangunahan mo na sarili mo, isipin mo isang laro lang. Isang panaginip na natupad, isang istorya, isang pangarap na natupad, isang buhay mo. Isipin na lang natin isang pangarap. Are you trying to say na niloloko lang ako, panglaro lang? Hindi. Kung nararamdaman mo naman na talagang love na love ka niya, nire-respeto ka niya, damdamin mo. Hindi ko nga maramdaman eh. Manhid ka. Damdamin mo. May meron bang pinararamdaman sa mas mahal niyang cellphone? Kasi ganito yon. Importante rin ang cellphone. Alam mo kung bakit? Pero hindi ko every time hawak ang cellphone ko. O kaya nga, ganito nga alam mo kung bakit. Nandiyan dyan, kahit di mo hawak, papasok pa rin. Ko, saan ka pumunta, hawak mo cellphone mo. Matulog ka, hawak mo cellphone mo. Kumain ka, hawak mo cellphone mo. Ibig sabihin, addict ka sa cellphone. Ibig sabihin, mas mahal mong cellphone. Hindi naman. Ang sa akin lang naman sa... Ay, nagkaroon ako ng cellphone. Hindi ako ganun klaseng tao. Magsisiyan ako dahil ako cellphone. Ikaw na rin naman nagsabi na... Baka maglalaba ako na nagsiselfone din ako. Kaya ikaw na rin nagsabi kayo na childish. Mababaw pa isip niyan. Napakababaw pa isip. Bata pa sa larangan ng sabong yan. Para maging superstar, di ba? Mahirap ang unahan eh. Baka yun na nga, bata pa, baka kung saan na mapunta. Hindi mo kasi hindi mo kasi masasabi. Binubugaw na kung sino-sino. Hindi nga eh, hindi mo kasi masasabi kung sino lagi niya kasalamuha sa sarili niya, sa mga bagay-bagay lagi niya kasama. Nasa mga kaibigan niya eh. At saka lagi niya kasama eh. Kailangan piliin mo kung sino siya. Kaya ako, buti na lang ako, mga kaibigan ko, lahat sila sa awa ng Diyos. Lahat sila nasa abroad, magagandang ang trabaho. Lahat kami, awa ng Diyos. Lahat sila, kaya lang walang nakakaalam kung sino talaga. Meron isa, yung nasa London, pero nagkaroon ng doubt, biglang nangyari na ikakasal ako. Naguguluhan tuloy siya sa akin. Babae yun, best friend ko din. Nasa London siya. Dati yun sa manager ng bangko. Nasa London na. Siguro mga 6 years na siya sa London. Nagulat siya na mag-asawa na. Uuwi nga siya sa December. Para lang Sa kasal mo. Tapos ngayon, may tanong ako May tanong ako. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay na nangyayari sa inyo ay merong dahilan, may purpose kasi otherwise, pinuprove niya ko talaga kung nararapat kasi hindi ko na-expect kung mangyayari sa akin. Wala naman na ako dumating na ito sa akin sa buhay ko na naman ganito. Kaya kala mo late na ako pumunta rito. Dapat doubt ako pumunta rito.
Kasi nga siyempre nandun na ako sa Bulacan. 2 weeks na ako doon sa Bulacan. Nag-stay. Concentrate ko na sa kanya. Puro nag-doubt ako. At ate ko, inaano ako sa may decidido ka na ba din sa buwan na babalikan mo. Pero ate ko hindi rin alam. Kung sino ako. Ikaw ba decidido ka mo? Decidido mo mabuti pero hindi ko masabi sa kanya. Kung ano yung pumapasok sa isip ko na naguguluhan ako. Hindi ko sinasabi ko. Hindi pa ako nararamdaman ko iba. Hindi ko masabi ko. Ang period of time na ngayon, decidido na ako, sabi ko, sige na, nandiyan na yan eh. Kasi naman mapunta ko sa wala. And then suddenly, I decided to show myself to Lito. Okay, drop ba yung Lito? Kasi na-expect naman meron akong makikita o meron akong mararamdaman sa bahay na to na ayan na naman, sabi ko, ano ba to? Naguguluhan na naman ako. Bakla ka kasi yun ang isang dahilan nun. Huwag ka magpakalalaki. And May interview din sila. yun, hanggang ngayon, sinusubukan ba ako? Sinusubukan ba ako? Hindi. Interview ako kay Cherry. Talagang gusto ko sa'yo. Sino ba yung Cherry mo. Hindi. Alam mo, minsan usap ko, hindi talaga gusto ko. Kung ano ba yung dapat kong gawin. Kung tama ba itong decision ko sa buhay ko, magkaroon ng pamilya, or inibigro ko yun, at, you know, to choose yung talagang nararamdaman ko. Hindi ako mag-decide. Usually, nag-aasa ko ng guidance sa Pay lang. Isipin mo to, kasi tao tayo. Until now, hindi ko mapakita kung sino talaga ako dito. Kung ano ako, sa Pero Jerry, yun ang mali. nahihirapan ako. Nahihirapan ako. Hindi ka sasaya. Nahihirapan ako talaga sa totoo lang. Kasi doon, masaya ako. Napapakita ko kung sino ako kasi malayo ako sa pamilya ko. Malayo sila sa mata ng tao. Tapos ang tao doon, iba eh. Iba yung tingin sa akin doon. Nararamdaman ko na ang ganda-ganda ko ron, babaeng-babae. Kala ko ba, tumatala? Dito, hindi ko mapakita yung nararamdaman ko kasi ang taong dito sa Pilipinas, nakatingin sa'yo, nakapokus lahat. Sasakay ka ng jeep, nakatingin sa'yo. Lumakad ka, nakatingin sa'yo. Parang nararamdaman ko lahat ng tao nakatingin sa akin, nakasentro. Kaya ngayon, hindi ko mailabas yung totoong kung sino ako na nandito ako. Kasi college pa lang ako. Meron na entrance na may narinig na ako na coincident lang na narinig ko. So, hindi nila alam na narinig ko. Ako na accident ko lang narinig lang habang accident na dumarating ako o hindi nila alam na dumarating ako. Narinig ko something na sayang ako kung magiging kagaya ako ni Lito Neri lang. Na may kinabukasan ako. Sayang naman kung magiging isa lang ako. Narinig ko yun, hindi nila alam. So, nasa isip ko,